Dapat bang mataas ang grades mo para magtagumpay sa buhay? Good afternoon, welcome to Kuya Prof TV. This is Dr. Aldrin Tenerife Sacristan, aka Kuya Prof, at ito ang ating channel. Okay, sa mga ka-dreamers natin, maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Kuya Prof TV. At kung ngayon ka lang napadaan sa ating channel, paki-subscribe naman at paki-click na rin yung notification bell na yan sa baba para pag may mga bago tayong uploads, manonotify kita at lagi kang updated sa ating channel. Okay? So, ang Kuya Prof TV ay patuloy na nagbabahagi ng mga makabago, fresh, at life-changing insights para sa ating mga kababayang Pinoy na nandito sa bansa at yung mga kababayang Pinoy rin natin na naninirahan na sa ibang bansa. Ang mga video po na ina-upload ni Kuya Prof ay para po sa inyong lahat. Maging estudyante ka man, maging empleyado ka man, o maging magulang na nasa tahanan lang, ang videong ito ay para sa inyo. Okay? Buong puso pong binabahagi at inaalay ni Kuya Prof ang lahat ng video ng Kuya Prof TV sa inyong lahat. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. May isang katanungan po ako para sa inyong lahat dahil may kinalaman ito sa ating pag-uusapan ngayon. Sa mga estudyante, para sa inyo to. At sa mga magulang din na pinupush nila at pinipressure nila at tinutulak nila ng gusto yung kanilang mga anak at pinipilit na pataasin yung grades nito, ito po ay para sa inyo rin. Okay? Dapat bang mataas ang grades mo para magtagumpay sa buhay? Mga mami at daddy, nung nag-aaral po ba tayo ay laging matataas ang grades natin kaya tayo matagumpay ngayon? Mga bata, iniisip ba natin na dapat laging matataas ang grades natin sa lahat ng subjects para tayo yung magtagumpay? O para tayo ituring na tagumpay, ang lahat ng grades natin dapat laging matataas, yung quizzes matataas, yung exam matataas, at lahat ng endeavor na ginagawa natin sa school, dapat mataas ba ang grade na makukuha natin para tayo magtagumpay sa buhay? Okay? Mayroon akong ibabahagi sa inyo ngayon na 4 na habits, okay? Para hindi laging matataas ang grades, kundi dapat maging maganda yung ating grades sa eskwelahan. Kaya po tayo nasa eskwelahan para mag-aral. Hindi importante na sobrang tataas ng grades mo, ang importante na tututo ka sa iyong pag-aaral. Pero itong habits na ibabahagi ko sa inyo, lalo na sa mga mag-aaral, ay siguradong makakatulong sa inyo para pagandahin yung performance ninyo sa eskwelahan, para dahil dyan makakuha kayo ng magagandang grades. Okay? So ano ba yung 4 habits na yan? 4 habits na dapat mong gawin para magtagumpay ka sa iyong pag-aaral. Una, gumising ng maaga at matulog ng late. Sabi nila, yung mga bata raw ay dapat natutulog ng maaga at dapat hindi nagpupuyat. Hanggang anong oras ba yung tinatawag nating late? Okay? May mga pamantayan tayo dyan, yung pagising ng maaga at matulog ng gabi. Ng late. Ibig sabihin po niyan, pag yung pasok mo ay 7 o'clock, dapat 5 o'clock gumigising ka na. Kasi maghahanda ka para sa iyong pagpasok. Hindi ka dapat gigising ng, kung 7, gigising ka ng 6:30, malilate ka niyan kasi yung 30 minutes hindi magkakasya sa preparation mo. Dapat habitually ginagawa mo yan araw-araw sapagkat magiging bahagi na ng sistema mo yan. Okay? Yung matulog ng late, ibig sabihin po nito, hindi yung magpupuyat ka ng magpupuyat dahil may ginagawa kang paglalaro, pagko-computer na wala namang kinalaman sa pag-aaral mo. Ibig po sabihin ng matulog ng late, kapag kailangan mong matulog ng late dahil kailangan mong isubmit yung isang assignment na pinaggawa sa iyo ng teacher mo kinabukasan, dapat mong gawin yan. Dapat mag-exert ka ng extra time and effort para tapusin mo yan. Iyan po yung sinasabi nating matulog ng late. Iyan yung number 1 good habit na dapat meron tayo na gagawin natin sapagkat makakatulong ito para po tayo magtagumpay sa ating pag-aaral. Gumising na maaga at matulog ng late. Okay? Importante yan. At kung lagi mong ginagawa yan, hanggang sa pagtanda mo, hanggang nagtatrabaho ka na, hanggang nagdenegosyo ka na, mangyayari pa rin na gagawin mo pa rin yan sapagkat that will be part already of your system.
habit mo na yan. Good habit yan. Makakatulong sa yan. Gigising ka ng maaga, matutulog ka ng late. Yung pagtulog naman ng late, hindi naman dahil gusto mo lang, kundi may pinaghahandaan ka. Okay? That is number 1. Number 2, magbasa ng magbasa. You have to read a lot. Importante na bilang estudyante, actually hindi lang ito pang estudyante yung pagbabasa, pero para sa estudyante muna tayo, yung pagbabasa ay nakakatulong sa atin para ma-absorb natin yung mga bagay na dapat nating matutunan at magagamit natin to sa ating pag-aaral. Okay? Wide reader dapat daw. Kasi sa unang basa mo ng libro, hindi mo kaagad maiintindihan yan. So you have to read again. And read and read and read again. Until such time na naiintindihan mo na yung binabasa mo. May natatandaan akong libro nung college ako, ilang beses ko siyang binabasa. Nag-enjoy ako habang binabasa ko siya at na-master ko siya. Ito yung pinakamataas na grade ko, subject ko sa college. Ang subject na yun ay Rizal. Ang pinakamataas kong grade, 99. Okay? So hindi ko makalimutan yon. Pero hindi lahat ng grades ko matataas talaga. May mga grades din ako mabababa. Pero yung grades na yon ay binuo ako bilang si Aldrin, bilang si Dr. Aldrin Sacristan, at ito ako ngayon, pinagdaanan ko ang lahat ng yon. I formed good habit. Sabi kasi nung teacher ko nung college, sa klase niya, I have 3 rules. You have to read. Number 1, you have to read. And number 2, you have to read again. And number 3, read and read and read. Okay? So, ibig sabihin, dapat lagi po tayong nagbabasa. Naalala ko, at napansin ko rin, pag nagbabasa ako, mataas yung quiz or exam ko. At dahil dyan, sabi ng mga kaklase ko, matalino raw ako. Pag nagbabasa pala, yung isang bata, yung isang estudyante, nagiging matalino sa mata ng mga teachers at sa mata ng mga kaklase niya. Okay? Kaya mga bata, ugaliing magbasa. Dahil sa pagbabasa, sigurado akong tataas ang iyong marka. Okay? Yun yung number 2. Number 3, huwag matakot. Huwag matakot saan? Huwag matakot magkamali. Kung may naiisip kang isang bagay na gustong-gusto mong gawin, na alam mo namang makakabuti sa iyo at sa kapwa mo, gawin mo. Okay lang na magkamali. Okay? Huwag kang matatakot. Pag nagkamali, hindi ibig sabihin failure. Okay? Ang failure ay dun sa mga taong hindi nila ginawa yung mga bagay na makakabuti sa iba at sa sarili niya, hindi nila ginawa. Okay? Pag hindi nila ginawa yung mga bagay na yon na makakabuti sa kapwa, yun ang tinatawag nating failure. Pag ikaw ay nagkamali sa isang gawain, matututo ka dun sa pagkakamali na yon at ikaw ay magkakaroon ng magandang insights sapagkat nakita mo yung pagkakamali na yon, sa susunod mong endeavor, hindi mo na siya uulitin. Okay? May natutunan ka doon. Hindi failure yon, kundi may natutunan ka na magagamit mo sa susunod mong gawain. Okay? Yun yung number 3. Huwag matakot magkamali. Huwag kang matatakot. Okay lang magkamali. Lahat ng tao nagkakamali. At sa pagkakamali, marami tayong natututunan. Okay? Number 3 yan. Number 4, magsimula kailan? Ngayon. Magsimula ngayon. Kung may niisip kang gagawin, magsimula ka na kaagad ngayon. Huwag mo nang ipagpabukas. Sabi nga, di ba? Do not put off for tomorrow what you can do today, because tomorrow is another day. Okay? Sabi pa nga ng ibang philosopher, paano na lang kapag hindi ka na nagising? Yung isang bagay na gustong-gusto mong gawin, pinagpaliban mo pa, kinabukasan, graduate ka na, wala ka na. So, dahil pinagpaliban mo, na-miss mo yung bagay na yon. Okay? So, importante na sundan natin itong 4 na habit na ito para tayo magtagumpay sa ating pag-aaral. Mga mag-aaral, mga estudyante. Tandaan natin, isa-summarize ko lang. At para na rin sa mga magulang na may mga anak na nag-aaral pa, pakibahagi ito sa inyong mga anak. Alam kong makakatulong ito ng malaki sa kanila. Uulitin ko, yung 4 habits na dapat mong gawin para tayo magtagumpay sa ating pag-aaral. Number 1, gumising ng maaga at matulog ng late. Number 2, magbasa ng magbasa. Number 3, huwag matakot. Okay? Huwag matakot magkamali. And number 4, magsimula ka na ngayon. Okay? Naway,
natuto tayo sa video na ito. At kung may natutunan po tayo sa video na ito, pakibahagi naman sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa magulang at kaklase. Okay? Para sila din ay matuto. Mga ka-dreamers, dapat dumami tayo na dumadami yung mga patuloy na nangangarap, nag-aalab yung kanilang damdamin na abutin yung kanilang pangarap sa buhay. Okay? So, pakibahagi ito sa kanila. At kung may iniisip kang isang bagay na gusto mong gawin, na hindi mo masimulan, paki-comment naman sa baba, tingnan natin. Baka makatulong po ako sa inyo kung paano nyo sisimulan ng tama yung bagay na gusto nyong gawin, na natatakot kayo dahil hindi nyo alam kung paano sisimulan. Okay? Muli, kung gusto nyo pong kunin si Kuya Prof sa isang seminar, sa event niyo sa eskwelahan o sa inyong company, pwede po ako maging speaker at ma-motivate natin yung inyong mga estudyante, yung inyong mga kaklase sa inyong organization, sa inyong company, yung inyong mga empleyado. Paki-message lang po ako sa numero 0932-849-3842 o i-message po ako sa aking FB page, Kuya Prof TV. Okay? Maraming salamat. Muli ito si Kuya Prof na nag-iiwan sa inyo ng isang katagang change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos! Ayos!